Balitang Pulis Gapo. Isang mapagpalang Huwebes sa ating lahat. Magandang lungsod ng Olongapo, magandang umaga sa ating lahat. Today is March 27, 2025. Ilang araw na lang patapos na po ang buwan ng Marso. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan. Dito lamang po yan sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Reynald D. Parentela, ang Community Affairs Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Samahan niyo po kami ngayong araw upang ipaubot sa ating mga kababayang Olongapeño ang ating pong mga programs and activities na pinalakas through online, at upang ihatid po ang mga mahalagang kaganapan at impormasyon mula po sa ating Olongapo City para po sa ating lungsod. Ito ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. At sa ating pagpapatuloy ang mga kaganapan na may kaugnayan po sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan po yan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim po yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Charlie Donato Umayam. At patuloy po sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating pong mga kababayang Olongapeño. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At ang lahat ng yan ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil, na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad, kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno of course ng ating bagong Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK ang datos ng ating anti-illegal drug operation mula March 17 hanggang March 23, 2025. Sa kabuuan, ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Charlie Umayam ay nakapagtala ng 13 total arrested mula sa magkakaibang anti-criminality accomplishment. Kasama na dito ang matagumpay na nasagawa na 6 na anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 7 drug personality at pagkumpiska sa 4.2 grams na shabu na may kabuuang standard drug price value na 29,010 pesos. Kaugnay nito, isang bypass operation ang matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng Police Station 6 sa may Barangay Barreto, dito po yan sa lungsod ng Olongapo noong March 19 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang alias Ade, di tunay na pangalan. Nakumpiska sa suspect ang ilang pirasong sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 1.8 grams at may standard drug price value na 68,204 pesos. At sa kasalukuyan, nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Umayam, ang City Director ng Olongapo City Police Office, patuloy na paiigtingin ng Olongapo PNP ang kampanya nito kontra illegal na droga sa gitna ng nalalapit na 2025 national and local election para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 5 wanted person po ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office. Kabilang nga po dito ang pagkakahuli ng 3 most wanted mula po sa magkakahiwalay na kinasang manhunt operations. Kaugnay din to, isang tracker team po ng Police Station 4 sa pamumuno po ni Police Captain Jose Pacampara Jr. III ang nagsagawa ng manhunt operation sa may barangay Old Cabalan, Olongapo City. Kung saan nga po yung nagresulta ito sa pagkakaresto ng isang most wanted person na may alias Leo, di tunay na pangalan, dahil po sa 2 kasong paglabag sa Republic Act 7610 or 7610 na may inirekomendang piyansa na 280,000 pesos. Iaharap po ang natakip na akusado sa may City Prosecution Office ng Olongapo para po sa legal na paglilitis. At para naman sa ating campaign against loose firearms, isang improvised firearms o sumpak
at 2 pirasong caliber 38 live ammunition ang nakumpiska ng Olongapo City Police Office dahil sa pinaigting na kampanya kontra loose firearms. Sa pamamagitan po yan na isang bypass operation na ikinasa ng Police Station 5 sa may Gonzales, Santa Rita, lungsod ng Olongapo. Isang alias Diva at isang alias Lap Lap ang naaresto at kasama rin sa nakumpiska ang higit kumulang 1 gramo ng shabu na may tinatayang standard drug price na 6,250 pesos. Layunin ng operation na ito na paigtingin ang kampanya against loose firearms at isa sa mga programa ng PNP ang Revitalize Oplan Katok na kung saan kailangan ma-account ang mga registered firearms, ma-deposit din ito na unrenewed registration at makukumpiska ang mga unregistered firearms na kadalasang ginagamit sa mga criminal activities ng mga lumalabag sa batas. Napakarami pa natin mga balitang gustong ibigay sa ating mga ka-okay. Magbabalik po ang balitang pulis po matapos lamang pang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Balitang Pulis po. Muling nagbabalik ang ating Balitang Pulis po. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Bilang bahagi po ng ating Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP, 2 dating rebelde po mula sa makakaliwang grupo ang voluntaryong sumuko sa Olongapo City Police Office upang wakasan ang kanilang pagsuporta sa komunistang kinabibilangan nito noong March 20, 2025. Patuloy ang misyon ng PNP na itaguyod po ang kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan po ng inisyatibong pamamaraan na nagampanan ng kapulisan na himukin at talikuran ng mga dating miyembro ng mga militanteng grupo tulad na lamang po ng Anak Pawis ang kanilang suporta at samahan. Ang Olongapo City Mobile Force Company sa pangangasiwa po ni Police Major Joven Jan Camarao, ang Acting Force Commander ng nasabing tanggapan, kasama po ang Olongapo City Intelligence Unit, Zambales Provincial Intelligence Stream, Regional Intelligence Unit at 69 Infantry Battalion ng Philippine Army ay matagumpay po na nagtulungan para po sa nasabing individual at pareho po silang sumailalim sa debriefing at binigyan po ng mga paunang pinansyal na tulong at grocery packs. Pinuri po ni Police Colonel Umayam ang mga nasabing individual dahil po sa kanilang tapang na ituloy ang kanilang konstruktibo at naaayon sa batas na pamamaraan para sa pag-ambag sa kasamahan at pagtiwalag sa kanilang grupo. Pinuri po din po ni Police Colonel Umayam ang mga nasabing mga ahensya na nagtulong-tulong upang gawing pong matagumpay ang kanilang operasyon at ang kanilang pong walang patid na pagsisikap upang hikayatin ang lahat na mga kaliwang grupo na sumuko at magbalik loob sa kanilang panig o sa panig ng pamahalaan. At yan po ang mga ilang mga operational accomplishment ng kapulisan ng inyong Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan po ng ating barangay, gayon din po ang pamahalang lungsod ng Olongapo. At para naman po sa ating information operations mga ka-okay, muli ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala na iwasan ang magpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi ito online. Ang pagpapakalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim po yan ng ating batas na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. At naniniwala po ang OCPO, ang Olongapo City Police Office, na ang pagpapakalat ng peking balita ay isang seryosong bagay at may kaparusahan. Nananawagan kami sa publiko na maging responsible o responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. At para naman po sa ating community engagement,
ang Olongapo City Police Office ay nagsagawa ng serye ng school visitation at lectures sa ating mga paaralan bilang bahagi ng National Drug Education Program sa pamamagitan ng ating Police Gapo Bisita Turo activities. Ilan sa mga naituro natin ay mga paksa patungkol sa mga sumusunod. Ito ang Anti-Illegal Drug Awareness, Republic Act 11313 o yung The Safe Spaces Act or Bawal or Bastos Law. Kasama rin po dito ang Anti-Rape Law, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Layunin po ng aktibidad na ito na may taas ang kamalayan ng bawat estudyante at maging knowledgeable sa mga batas na ipinatutupad sa ating bansa upang protektahan ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ang mga kabataan. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan at komunidad ng paaralan na itataguyod natin ang isang ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa lahat. Marami pong salamat sa pamunuan ng Columban College at Gordon College sa ibinigay ninyong oportunidad sa amin upang maging instrumento sa paglilinang ng kaisipan ng mga estudyante patungkol sa mga nabanggit na paksa at maging bahagi ng inyong programa. Ayan, partner, no, last week yan sa Gordon College and Columban College. Napakadaming mga listeners natin, mga audience. Yes, ang programa po ng Olongapo City Police Office ang Bisita Turo, no? Ang ating pong Bisita Turo program ay patuloy po na ay sinasagawa ng inyong kapulisan. So, at hindi lang yan target natin ay mga kabataan, no? Yes. Meron din tayong mga target niyan sa community katulad ng ating mga solo parent, no? Apo. Na nagkakandak tayo ng mga lectures patungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan at syempre sa ating mga ibang mga agencies, no? Yes. Nakapartner natin palagi sa ating Yes. activities. Ang Pulis Gapo Bisita Turo ay patuloy po sa pagsasagawa. Malay nyo po sa inyong eskwelahan, kayo na po ang susunod namin na pupuntahan at bibisitahin. Ayan. Ngayong buwan po ng Marso, ang Olongapo City Police Office po ay nakikiisa sa ating po mga kapatid na Muslim para po sa kanilang banal na Ramadan for the year 2025. Ito po ay nagsimula po noong Biyernes ng gabi noong February 28 at i-observe po ito for the 30 days. Ayan. At mag-i-end po ito sa Sabado ng March 29. Sa pagpasok po ng banal na buwan ng Ramadan, naway magdulot po ito ng pagpapala at kapayapaan at pagkakaisa sa ating pong mga puso at tahanan ng ating mga kapatid na Muslim. Isang pagkakataon po ito ng taimtim na pagninilay, pag-aayuno at pagbabalik loob sa kanilang po kinikilalang Diyos. Hinihiling po namin na magpatuloy po ang ating pagninilay sa landas ng kabutihan at magtaglay ng mas marami pang biyaya sa buhay po ng ating mga kapatid. Ang Ramadan po ang pinakamahalagang buwan ng kalendaryong Islamiko para po sa kanila at isa pong banal na buwan ng pag-aayuno, pagninilay, pagdadasal. Ito ay po ay pinagdiriwang bilang pag-aalala po sa pagpapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sa pamamagitan po ng anghel na si Jibril. Ito po ay isang banal na buwan na kung saan na po yung banal, ang pag-aayuno po sa Ramadan ay isa po sa mga pillars of Islam. Isang mahalagang obligasyon para po sa ating mga kapatid na Muslim. Sa buwan na ito, ang karaniwan po ay sa araw po ng 29 o 30, ang mga Muslim po ay nag-aayuno mula pagkagabi hanggang pagsikat ng araw na hindi kumakain, umiinom o gumagawa ng ibang bagay na ikasasira po ng fast. Ayan. So yung pag sinabing fast, yung hindi pagkain. Ang layunin po ng Ramadan ay hindi lamang po pisikal na sakripisyo, kundi po ito rin po ay spiritual na paglilinis. Pagtutok sa Diyos, pagpapatawad sa mga kasalanan at pagpapakita po ng malasakit sa mga nangangailangan. Ang Ramadan ay hindi lamang po tungkol sa pag-aayuno ng pagkain at inumin, kundi pati na rin po ito sa pagpapalalim ng pananampalataya, pagpapatawad, pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya, komunidad at kapwa. Mali dyan, partner, no? Ang Olongapo City Police Office ay nakikiisa sa isinagawang Seminar on Preventing and Countering Violent Extremism o yung tinatawag natin na PCVE and Terrorism noong March 21, 2025 sa Camp Captain Conrado Diap, Iba, Zambales. Ang seminar ay pinangunahan ng Salaan Police Center ng Directorate for Police Community Relations o DPCR sa pangunguna ni Police Colonel Manan Muwarip at ito ay sinagawa sa pakikipag-ugnayan sa Regional Community Affairs and Development Division ng Police Regional Office 3
sa pamumuno po ni Police Colonel Marites A. Salvadora at pinangasawaan ng Police Community Affairs and Development Unit ng Zambales Police Provincial Office. Layunin po ng seminar na ito ang nai-enhance ang pangunawa at kakayahan ng mga PNP personnel in addressing violent extremism sa buong bansa. Last time kasi partner, ibinida naman kasi natin yung ating mga kababaihan dahil itong maliban po sa Ramadan, yung pong buwan ng Marso ay buwan ng kababaihan. So last program kasi natin, ibinida na natin ang ating mga kababaihan. So this time naman, bigyan daan naman natin yung ating mga kapatid na Muslim para naman po ma-acknowledge natin sila. At syempre, maitaas din po ang kamalayan ng ating mga kababayang Olongapeño, ating mga ka-okay, para po malaman din nila na ang buwan po ng Marso ay para din po sa ating mga kapatid na Muslim. Sa ating po mga Salaam Police Advocacy Group o the SPAG, ayan. Yan, SPAG. Kasama po namin at tinuturing po natin isa sa mga force multipliers natin, partner, na kung saan ay kasama. Katuwang natin sila sa lahat ng mga community engagement kagaya activities. ng mga police visibility, ayan. Kasama natin sila na pumupunta o bumibisita sa mga community, nagpapatrol, kasama din natin sila nagpapatrol. At the same time ay sa mga community engagement po na tulad na naman po ng mga community outreach program, ayan. So kasama po namin sila. So ayan po, maraming salamat po sa ating po mga Salaam Police Advocacy Group o the SPAG na patuloy po na tumutulong sa amin at patuloy na sumusuporta sa amin po mga programa at mga adhikain para tulungan po ang ating mga kababayang Olongapeño. At syempre, ang lahat po ng mga aktibidad na yan ay bahagi po ng aming adhikain na isulong po ang mga programa ng PNP sa mapamagitan po ng aming Community Affairs and Development Activity and Programs. Kaya naman po hinikayat din po namin ang lahat upang mas lalo po nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. At sa pagpapatuloy naman ay dumako tayo sa pamimigay ng safety tips para po sa ating mga ka-DWOK na talaga namang pakinabang. Dahil uso na naman po ang iba't ibang uri ng sakit gaya ng ubo. Naku po, yes, ito yung aking mga nararamdaman lately. At hanggang ngayon, sipon na nagdadala pabago-bago ng klima o panahon. Narito po ang safety tips upang maging masigla at makaiwas tayo sa sakit. Ayan. Siyempre, kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Palagi naman akong mukha ba kung hindi kumakain ng masusustansyang pagkain? Napaka-importante. Pag sinabi po kasi nating masusustansyang pagkain, kailangan, may tinatawag kasi tayong partner na complete RDA. Yes. Recommended Dietary Allowance. So, hindi ibig sabihin na puro ka lang meat. So, kailangan kumain ka rin ng gulay. Ayan. Kumain ka ng carbohydrates. Ayan. So yun yung mga ilan sa mga dapat natin pong alamin para po malaman natin kung ano po ba ang totoo. Dapat natin nakakainin. Yes. At pag sinabi nating mga masusustansyang pagkain. Ayan. Maliban po dyan, uminom po tayo ng tubig. 8 basong tubig o higit pa sa buong araw. Ayan. Ikaw partner, Sobra yung tubig na aking iniinom araw-araw. Ayan. Ayan. So marami pa tayo mga safety tips na kailangan pa sana nating ibigay. Pero dahil po meron pa tayo mga sapat na oras, may sapat na oras pa tayo, siguro magkailangan pa natin mag-exercise dahil mahalaga po na tayo po ay pawisan. At syempre, uminom din po tayo ng mga vitamins katulad ng vitamin C o kaya kumain ng mga pagkaing mayaman sa alkaline at mga citrus fruits. Yeah. Ayan, at umiwas din po tayo sa mga maruming lugar. Ayan, napaka-importante niyan. At yan partner, sa ngayon naman ay magbabalik po muli ang Balitang Pulis Gapo matapos lamang po ang ilang paalaala manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Balitang Pulis Gapo. Muli po nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK. Ito ang radyo ko. Muli sa pagpapatuloy nating safety tips para po sa iwas sakit.
mag-exercise tayo at umiwas po sa mga maruruming lugar at uminom po tayo ng vitamins gaya na po ng vitamin C o kaya naman po ito po yung mga pagkain na mayayaman po sa alkaline. Ayan. At syempre karagdagan din partner, no? Tayo ay matulog ng sapat na oras o magkaroon tayo ng sapat na pahinga para mas masigurado natin na relax yung ating pangangatawan at mas lalong maging masigla lalo na sa paggising sa umaga. At syempre ugaliin pong pumunta at kumonsulta sa doktor at magsuot po ng face mask pagka alam naman po natin na mayroon tayong supon at ubo. Ayan, napaka-importante niyan. At yan po ang mga safety tips for today. Ingat po tayo lagi mga okay, dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Kaya naman po, narito po ang aming mga hotline numbers para po sa mga may katanungan at gustong dumulog sa aming po mga tanggapan. Ang Olongapo City Cyber Response Team po, ang kanila pong hotline number ay 0908-590-5564. Samantala po sa aming pong headquarters, matatagpuan po yan sa tapat po yan mismo ng Driftwood Beach, ang Camp Cabal. Ito po ang aming hotline number 0998-598-5546. Samantalang po sa aming pong City Mobile Force Company, ito po ang kanilang hotline number 0920-415-4070. At sa aming pong Police Station 1 na matatagpuan po dyan sa mismo sa may Rizal Triangle na nakakasakop po sa may Barangay Calaklan, Barangay West Bakbahak at saka East Bakbahak. Ito po ang aming hotline number 0908-598-55477. Sa amin naman po ang Police Station 2 na nakakasakop po sa may Barangay New Banikain, Kababae, New Ilalim at West Tapinac. Ito po ang aming hotline number 0908-598-5549. Ayan, at para naman po sa Police Station 3 na nakakasakop po sa Barangay New Azinan, Pag-asa New Kalalaki at East Tapinac, narito po ang kanilang hotline number 0998-598-5561. At ganoon naman din po sa Police Station 4 na nakakasakop naman po sa Barangay Old Cabalan and New Cabalan, narito po ang kanilang hotline number ang 0998-598-5563. Sa Police Station 5 naman po na nakakasakop po sa Barangay Mabayuhan, Gordonites and Santa Rita, 0998-598-5567 ang kanilang hotline number. At para naman po sa Police Station 6 na nakakasakop po sa isang barangay, ang Barangay Barreto, ang kanilang hotline number po ay 0998-598-5569. Para naman po sa aming social media account, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Ayan. At please like, comment, and share sa aming FB account at Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang aming mga activities and accomplishment ng Olongapo City Police Office. And also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Action Agad. Tuwing Lunes po yan hanggang Biyernes 12:30 to 1:30 PM. Ganon din po ang programang Alagad ng Batas. Tuwing Biyernes po yan ng gabi, alas 3 hanggang alas 8 po ng gabi. At ang aming pong Police News Network Facebook page, ayan, makikita po ninyo dyan lahat ng aming pong mga naging activities, hindi lamang po dito sa Olongapo City Police Office, maging po sa mga ibang provincial police office yan, na-feature po yung kanilang mga accomplishment. Ayan, partner, may gusto ko awang Ayan, oo, actually chinat ako nung aking kapatid na katrabaho natin. Binabati ko ng good morning. Si Beverly Joy Malubay ng Police Station 1. Muntikan na raw ako nagkamali, sabi ni Beverly. Yan, magandang umaga, Bebs. At yan po aming mga hatid na impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa mga oras na inyong binigay upang makinig ng aming programa ngayong umaga. Ako po, si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang inyong Police Gapo. At muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director Police Colonel Charlie Donato Umayam. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Station Manager Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miko, and Sir Mel for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment report. And of course, si Sir Andrew na nandito kanina. Sir, magandang umaga. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako naman po si Police Master Sergeant Reynald Barintela at magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa
programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ito naman po ang Balitang Pulis Gapo.